ang number one na simptomas na mararamdaman ng isang pasyenteng may cancer ay wala siyang ganang kumain. Kaya siya ay lagi nanghihina at siyempre nagmamalnourish, mas nag-worsen ng kanyang condition dahil wala siyang panlaban sa cancer. So, ang nutrition ay napaka-importante para sa mga pasyenteng may sakit na cancer, lalo-lalo na pag siya ay nag-undergo ng chemo and radiation. Pinapatay kasi nito ang good and bad cells. So, usually, bumabaksak ang kanyang immune system. So, kung hindi siya kumakain ng nutritious food, lalo siyang babaksak at madadali ang kanyang buhay kung hindi adequate ang mga pagkain kinakain niya. At ito pa, no? Imagine, if you eat the right food, you starve cancer cells to death. Namamatay sila the natural way, no? Pero if you feed them their food, which is sugary at saka processed meat, you make them grow fast, nagmo-multiply fast, at dumadami sila, kumakalat sa katawan. So, yan ang dapat nating malaman. Ano ba ang importansya ng isang nutrition in fighting cancer? Kapag ikaw ay na-diagnose na may cancer at gusto mo pang humaba ang iyong buhay, dapat mo malaman kung ano-ano itong mga healing foods na ating i-discuss mamaya. Talikuran na natin ang mga pagkain ng cancer at i-embrace natin ang mga healing foods for cancer. Okay. Ano po ba yung benefits ng whole food plant-based diet? Okay, first of all, ano ba ang whole food plant-based diet, no? Ito ay natural, fresh, organic, di na processed. At ito ay walang artificial coloring, walang preservatives. At ito yung mga whole grain, gulay, nuts, legumes, beans, seeds. Ito ay yung mga pinipitas natin sa ground, no, natural. So they are living foods na tinatawag dahil buhay sila, na pag tinanim mo sila, may buhay pa rin. So napakagandang benepisyo ang meron natin dito. Lalakas ka, makakaroon ka ng satisfaction, ano, dito sa Tree of Life. We use food as medicine. Within 10 days, makikita mo amazing result. Yung kanyang tumor nagsishrink, yung kanyang bleeding nag-i-stop, na energize yung pasyente. Tunay na makikita mo ang malaking improvement, no? Masusurpresa ka sa resulta. Pag ikay kumain ng whole food plant-based diet, ano-ano ba ang meron dito? Bakit nagkakaroon ng remarkable result? Ito ay merong micronutrients, phytochemicals, nandiyan na lahat. Punong-puno ito ng vitamins and minerals. At ito ang tinatawag na healing foods, or ito ang mga pagkain na nakakagaling sa cancer. So, walang meat, walang milk, walang matatamis, walang cookies, walang oils, colorful salad lamang. Can you imagine na if you eat living food, you live. If you eat dead food, you die. Nako, at ayaw natin kasi gusto pa natin makasama yung ating mga mahal sa buhay ng healthy tayo. Hindi po ba, Ate Myrna? Yun yung desire natin. Kaya thankful talaga kami, Ate Myrna, sa mga learnings namin from you dito sa ating kwentuhang pangkalusugan. So, Ate Myrna, bigyan nyo na kami ngayon yung listahan natin ng mga cancer-fighting foods. Okay, top of the list natin ang cruciferous vegetables. Ito yung cauliflower, broccoli, cabbage or repolyo, no? Anong meron dito? Bioflavonoids, sulforaphane, na meron sa broccoli, meron sila mga cancer-fighting properties. Lahat itong nakikita natin dito sa screen natin, green leafy vegetables, mga carrots, meron siyang carotenoids, ang tomatoes may lycopene, mushrooms, sila ay may mga anti-cancer activity at meron siyang tinatawag na antioxidant. Ang seaweeds is high in iron at nag-inhibit din ito ng cancer cell growth. Ang beetroot ay powerful antioxidant, anti-inflammatory, panglaban din ng cancer. Yung mga cancer-fighting fruits naman, berries, nako, top of the line natin, blueberries, strawberries. Ito ay mataas sa antioxidant, phytochemicals na nagpe-prevent ng cancer growth. Ang mga citrus fruits tulad ng oranges, grapefruits ay mataas sa vitamin C, nag-i-inhibit ng cancer growth. Ang apple, ito ay tinatawag bioflavonoids, may anti-cancer
property rin, ano, pineapple. Ito ay may bromelain na with anti-cancer activity. Herbs and spices naman tayo, turmeric ang top of the line natin, meron itong curcumin, ang ginger ay meron gingerol, ang garlic ay meron tinatawag na sulfur compound, ang onion ay may quercetin. Lahat ng ito ay excellent panlaban ng cancer. Ito ang dapat ng mga pagkain na dapat nating makilala at dadalhin na natin sila sa workshop ng aking anak na si Bea at Lizzie para malaman natin paano sila iprepara para tayo ay malabanan natin ang cancer. So using itong mga nabanggit ninyong fruits and vegetables and herbs and spices, tuturuan tayo ngayon. So ito na, pupunta na tayo sa kitchen ng Tree of Life Wellness Center. Good afternoon, Miss Lizzie, Miss Bea. Sa lahat ng viewers natin for today's episode. Hello! Ako po si Bea and kasama ko po si Miss Liz. Kami ang daughter si Miss Mirna. So today po meron kami naka-prepare na 3 recipes for you. Lahat po ito ay cancer-fighting recipes. Yes. So ang first natin, meron tayong isang juice, isang salad, and isang cooked na ulam for today. So our first recipe for today is our juice, which is called our beet cancer juice. Ayan. So nabanggit po ni Mami kanina, yung mga fruits and vegetables po na panlaban sa cancer. Ang isa sa number 1 dyan ay ang beet. So makikita nyo naman po na napakatingkad ng kulay ng beet kasi meron siyang tinatawag na betaine. Yung betaine po, yan yung nakaka-inhibit ng carcinogen production sa katawan and also nakaka-increase siya na production of immune systems, boost ng immune system, parang ganyan. And then, ito po yung ingredients natin. Ayan, nakikita niyo po sa screen. So we have 1 pineapple. Pineapple ay meron pong bromelain, which, yes, bromelain, which inhibits the growth of cancer cells and induces cancer cell apoptosis or kinokose yung cancer cells na mag-self-destruct. Ayan, ito po yung pineapple. And then we have berry, antioxidants po yung nag-neutralize ng free radicals sa katawan. And then, yun, beets and carrots. And we also have ginger, which reduces inflammation in the body. And lastly, we have our green leafy vegetables or spinach. Ayan. So, very easy lang po ito. Ang gamit po namin juicer ay tinatawag na cold press juicer or slow juicer. So, ang benefit po nito is yung enzymes niya is hindi namamatay through the heat po. So, ang very easy lang. Kailangan lang natin i-cut to size ang lahat ng ingredients natin and then we will run it through our juicer. Ayan. So, start na po tayo. I-juice na natin ang ating beet cancer juice. Ayan. Okay. Ano yan, Bea? This is our pineapple. Okay, pineapple. Pineapple po, yun. Nabanggit po ni Mami kanina, yung ano po nito, di ba, mataas siya sa phytochemicals. Yun po yung hinahanap natin sa mga foods po na nakakalaban sa cancer. So, meron pong ang bromelain, ang Pineapple. Okay. Pineapple, yan. Next po is our berries. So, mas maganda po if meron kayong fresh berries pero frozen po yung amin. Pwede na din. Ayan. Mahal kasi yung fresh. Yan. SNR, meron yan. Okay. So, yan yung mga nakakilo na berries, no? Berries. Okay. Mixed berries po siya. Ito po talaga panlaban sa cancer talaga. Mapapansin niyo po yan pag makulay yung gulay. Like, kunyari, yung beets natin, yung berries natin, sobrang tingkad ng kulay. Yun po yung talaga, nature's way na parang showing na panlaban to sa sakit. Ayan. Okay. So after our berries, we will put our ginger. And 1 knob of ginger and then last po ang ating carrots and beets. Ayan. Uy, Bea, ang tahimik ng juicer nyo. Opo. Yun, maganda po ng juicer. Yung juicer pa na tayo, Surom. Ang brand po ng juice na Surom. Yan na yung bago nila? Yung bagong design, yan na yun? Oh, luma na po to. Like mga 2 years old. Okay. Buhay Ganda. pa. Ayan. So makita nyo, sobrang red na red siya. Mm. Ayan. Ayun nasa cup. Kulay red. Kasi yan yung beet.
O yung berry? Meats, meron siyang berries Oo. and meron pineapple. Last po is spinach, or you can replace this po with any green leaf vegetable. Okay. Talbos ng kamote. Kung meron kayong purple cabbage, maganda din po yun. Yun talaga, anything na green or yun. Kale, maganda din. Pero ang kale ko medyo mahal. Pero kahit ano lang, alubati, or kamote tops, basta green leafy vegetables, ano po yan, pasok po yan sa ano natin. Ayan. So, yun ang pang ating beet cancer juice. Isimutin ko lang itong ano. Ayan. Tapos, imimix lang. After po natin siyang i-juice. Ayan. Mix lang natin. And then, pwede nang i-taste. Ito ang ating taste tester for today. Oo, para i-share nyo sa amin ano yung dominant na lasa. Yan, beet cancer juice. Please taste it, ma'am. Ganda ng Pero masarap siya. Ano siya? Anong Berry, taste? ginger, beet. Gusto ko siya. Carrot. Wow. I like it. Ayan. May lemon ba to? Wala. Very potent siya against cancer. Lahat ng binanggit ni Mommy kanina, nandyan yan lahat. And masarap pa siya. Hindi siya, pwede to for kids actually. Sarap niya. Gusto Papainom ka to kay Benito. Ganun. Kasi may pineapple. Super. Wow. Yan. So, yan po yung tinatawag na beet cancer juice. What happened? Ayan. Next. Yeah. Okay. Ayan. Ito po yung recipe natin ulit. Pwede niyo po siyang i-screenshot. So, if may cancer kayo, ayan. Or kahit wala pa kayong cancer, you want to protect your body from getting cancer. This is the juice po that you should drink. beet Ayan. cancer juice. Okay. Cancer juice. Ayan. Bigyan ko nga siya. So, ayan. Next po is our salad. So, dito po sa Tree of Life, ang ginagawa po namin is for 10 days, meron po kaming integrative cancer care program. So, ang ginagawa po natin dyan, nagdi-detox po sila. 1 day po sila na puro juice. And then after that, 9 days po na puro hilaw na gulay. So, yung mga hilaw na, pag mga salad po kasi ang kinakain natin, mas maraming nutrients po kasi ang nakukuha ng katawan natin from that. And also, meron pong mga enzymes. Kasi pag niluluto natin or hinihit natin ang food, 75% ng nutrients natatanggal. So, that's why po, pag mga may sakit, we really recommend yung mga salad or food na hilaw. Ayan. So, ito pong salad natin today ay tinawag namin na Cancer Crusher Salad with creamy cashew dressing. Ayan. Deliver ko na lang kaya sa So, para makita. kaya dito na lang si Mami. Para ano siya. Magkwentuhan tayo. Anong lasa for you? Masarap. 10 ang kanyang level. Masarap. Okay. Ayan. So, yung Cancer Crusher Salad natin po ay merong broccoli. Kanina po binanggit ni Mami yung cruciferous vegetables po na panlaban sa cancer kasi meron silang mga bioflavonoids and dito po sa recipe natin, we will use broccoli. Meron siyang sulforaphane, ang tinatawag. Yan, broccoli. And then, which prevents development and progression of cancer cells. Sa broccoli ba pwede gamitin yung head lang ba or pwede gamitin yung for the salad, stem? pwede mo din anuhin yung stem actually. Cut mo lang siya ng manipis. Kasi ang daming stem. Oo, pwede mo siyang steam, ganon. Pwede mo siyang lutuin. So, safe yung kainin. Pwede, yes. Sayang naman, don't waste your food. Pwede mo din siya i-juice. Oh, Yung stem niya. yan. And then, ang dressing po natin ngayon is made of cashew. So, we don't use mayonnaise, ganyan. Ang gamit natin is cashew. Everything made of cashew. This is made of Eggs. Ayan. Ang eggs po kasi maraming antibiotics and mga baka mas makasakit pa sa atin. So, gusto natin healthy tayo and mas puro maganda ang pinapasok natin sa katawan. So, we'll start po with the dressing na lang. So, yung cashews po, lahat po ng nuts natin and beans po, kailangan natin i-soak overnight para mas maging bioavailable siya, mas madaling ma-absorb ng body natin, and mas malambot siya, mas madaling i-blend. Ayan. So, 1 cup of cashews na soak. You can buy cashews from Shopee. Ayan.
And then next po is 1/2 cup of water. And then we need 1.5 tablespoons of apple cider vinegar. Okay. 1.5 tablespoons. Okay. Yung gamit namin na apple cider vinegar is Bragg's. Ayan. Yan. Mas maganda. So instead of white vinegar, apple cider vinegar, mas maganda po. And then 1 tablespoon lemon juice. And then we need our honey and 1 tablespoon of shallot, or red onion, pwede din kung wala. 1 clove of garlic, chopped, and 1 teaspoon of salt, and Dijon mustard po. Yan. Yan. So ito na po yung ingredients natin for our dressing. Ito na po siya. Kita ba? Yan. And then i-blend lang po natin to sa high speed na blender. So ang gamit po namin dito is Nutri-Blitzer ang tawag. Sa SM po namin ito nabili. Paano masasabi na okay na yung texture niya? Ito po yung texture niya. Well, pag mapapansin niyo po na wala nang buo-buo and sobrang creamy na niya. All right. Thank you. Yan. So ito na yung dressing natin. Para siyang mayonnaise actually, pero walang mayonnaise. And then for our salad naman po, ito na po yung broccoli natin. Broccoli. So 2 small na broccoli, rich in sulforaphane and bioflavonoids. Next po is red onion. So ang onion, kala nyo lang siya, pang gisa-gisa, pero actually very powerful na potent siya against cancer. Next po is raisins. So ito. Actually grapes din po to. Yung grapes, meron siyang resveratrol, panlaban din yun sa cancer. Ayan. Next is our 1 beet. So may beet po ulit tayo. Di mawawala. Meron siyang betaine. Betaine naman yun. Panlaban niya sa cancer. And also carrots. Ayan. So lahat po ito nabanggit na ni Mommy kanina yung mga benefits niya. So mimix lang po natin itong lahat. And then sunflower seeds pala. Yung sa tinost ko lang ng konti para medyo mas masarap. Yan. Wow. Yan. So ito na po. And then ipo-pour lang natin yung dressing and then i-mix natin everything. Natin siya until incorporated. Okay. Mix lang. Pag na po siya, pag na-mix na po siya and na lahat, iiwan natin sa ref. Mas masarap kasi siya pag tulig. Okay. Para siyang medyo may pagka-coleslaw yung taste niya. Pag I see. Pero favorite po to ng mga patients namin dito, yung na to, broccoli salad na to. Ayan. Okay. Kaya pagka ni-ref yan, tas hindi na ubos, gaano katagal yung shelf life niya? Shelf life niya po, siguro yung mga 2 days and the rest. Okay. Ayan. So, ayan na siya. Masarap po to. Ayan. Tapos, iiwan lang po natin sa ref. Mamaya na natin titikman. So, ito na po ang ating salad. Ayan. So, i-ref lang po natin to. Ayan. So, may juice na tayo, may salad. Meron pa ba, Bea? Yes po. May last one. Okay. Ito, cancer-fighting chickpea curry. Yes. Okay. Last na po tayo. So, syempre, dito po sa Tree of Life, after nyo mag-detox ng 10 days po na hilaw na food, pag uwi nyo po, syempre, yung iba gusto nang kumain ng ulam talaga. Kaya, ito po yung mga sinasuggest namin na kainin nila pag uwi nila. So, ang third po na food natin for today is isang chickpea curry naman. Ayan. Na cancer-fighting chickpea curry. So, ito pong recipe na to is oil-free siya and vegan. So, start na tayo by heating our pan. So, low heat lang. So, dito po, sa recipe na to, ang gagamitin nyo pang gisa is water. Galing. Kasi mainit.
So actually, makikita nyo po yan, pag glide na yung water sa surface ng pan, pwede na maggisa. So wait lang natin siyang uminit. Oo. Ayan. Para hindi dikit So, yung mga igigisa. Dito po sa mga nag-i-in-house sa amin, meron silang mga workshops. So ito tuturo namin yung different recipes and how they can do it when they go home. So meron kaming cooking workshop and then yung juicing workshop. Meron ding milk making workshop. So yung mga substitute po sa mga foods nila pag uwi nila, we want to educate them and equip them also when they go home para hindi sila babalik sa dati nilang lifestyle. Kasi kaya sila nagkasakit is dahil sa lifestyle nila. Natanggalan nila lahat ng ano sa katawan, lahat ng toxins sila, dapat change lifestyle na sila. Ayan. Okay. So yun ang mga tinuturo ninyo na kayang-kaya nilang iluto sa bahay. Meron din kaming detox getaway for those na baka gusto niyo mag-join. Mga ganito din po yung tinuturo namin doon. Pero doon mas relaxed kasi parang may skincare, natural skincare, tapos may mga face mask, ganyan, and art therapy, and also cooking workshop din, mga ganda din. So 3 days siya. So for those na gusto lang talaga mag-relax and mag-detox ng body, ayan, siya, November 17 to 19, that's Friday to Sunday. Yes. Okay, anyway, hindi pa siya mainit. Pwede rin sila free use ng sauna and then yung pool and then also alternate ng activities. Nice. So, start ko na po igisa. So, wala na po oil to Nidiretso ko na po yung aking onion. Yan. Wait lang po natin siya mag-brown ng konti. Actually, sabi ng teacher ko, dapat mga 125 degrees lang daw ang food iniinit pag para ma-retain yung nutrient niya. Pero since tayo today, medyo mamadali. Actually, tinaasan ko na yung heat. Pag medyo natutuyo na siya and medyo nasusunog, lagyan lang natin ng onting water. The potatoes and the carrots next. Now that medyo okay na yung natin, onion. Ayan. Yung carrots and potatoes natin ay cubed. Ayan. So, sana same size. Ito rin. So, pwede rin parang ulam yung beets. Ayan. Ayan. Ganda ng color ng curry natin. Okay. Now, we added 1 cup of water and ayan, we will simmer until cooked ang carrots, potatoes, and beets natin. So, hintayin lang po natin siyang maluto. After po maluto yung beets, yung carrots, and potatoes, lalagay na po natin yung chickpeas natin. So, yung chickpeas, mas maganda po kung siya talaga, yung hilaw na binabad overnight, and then ibo-boil. Pero pwede din pong canned kung wala. Yan, so lalagay na po natin yung chickpeas. Ito po yung protein natin. Ang beans and legumes po, nakakalaban din siya against cancer. And then next po, yung curry natin, mayroong broccoli. Broccoli pa rin hanggang ngayon. Broccoli. And then, lalagay natin yung sili natin. And then, curry powder. So, yung curry powder po namin yun, Indian po to, kaya medyo mas patingkad yung color niya. Pero yung usual na curry powder sa pwede din po. Pwede din. And then, you will add turmeric po. Yung turmeric po, merong curcumin, tumor shrinker po. Ayun. And vegan fish. Yeah, so mix lang natin ito konti. So after that po, ito po yung pangmalasa natin. Meron tayong vegan patis. Yung vegan patis po, pwede nyo siyang mabili sa Shopee. Ang brand po niya ay Carp. Ayan. Carp. So, vegan fish sauce or vegan seasoning na patis. Ayan. And then mix lang po natin yan. Bakit hindi pwede yung ibang patis, Bea? Kasi po, hindi siya vegetarian kasi fish sauce siya.
Ito po, plant-based siya. Mas healthy. Okay. Ayun. And then, dagdagan po natin ng water. 1 cup of water. Pa-add ng water. Yan. Siguro mga 1 cup of water. So, yung curry na to, medyo dark yung color niya kasi meron siyang beets. Yan. Tapos, ipapasimmer lang po natin to until mag-mix lahat ng flavors together. Tapos, pag medyo nagsisimmer siya, hintay lang natin lumambot yung broccoli. Dapat pa rin, crispy pa rin, hindi overcooked. Opo, mas maganda kung medyo hilaw-hilaw pa siya kasi nandun pa yung nutrients niya. Wait lang po natin siya maluto ng konti. Pwede na din po natin i-add yung green and red peppers natin. So, puro gulay talaga siya. Power-packed with nutrients and antioxidants. Food natin for today. So, i-cover lang po natin to para mas maano. Ate Mirna, habang iniintay lang natin maluto yung recipe natin, may tanong kanina dun sa chat box natin, paano daw mag-a-apply yung plant-based diet kung yung tao ay naka-colostomy bag? Okay lang, medyo nagko-conflict kami with medical kasi pagka may colostomy bag, gusto nila hindi high fiber para hindi dumi ng dumi. Ang atin ay gusto natin matanggal ang mga toxins sa katawan, hindi tayo maglalagay ng toxins. So kung meat ang kakainin natin, matitigang, magiging tigang. May colostomy bag, so siyempre hindi siya magdudumi ng magdudumi. Pero sa atin, we don't want to put poison in our body. Ayaw natin ng mga meat kasi I consider it poison dahil maraming mga toxins diyan iimbak sa colon. Ito na nga, natitigang. So, beneficial siya sa may colostomy bag kasi hindi ka dudumi ng dudumi. Kapag may cancer ka na, kailangan wag na kumain ng lason. Kailangan yung mga healing foods na ang kakainin mo, katulad ng mga na-mention natin dito. Okay. So yun nga Ate Mirna, no, ang goal nga natin ay hindi tayo umabot dun sa point na lalagyan tayo ng colostomy bag. Kaya di ba nandun talaga yung pagsisikap mo na i-educate kami to choose healthier lifestyle. Oo, kaya nga cancer shouldn't be a death sentence, no? Hindi na natin dapat pagka sa unang simptomas ng meron tayong cancer, malalaman natin we don't feel good nanghihina ka, wala kang ganang kumain, may problema ka, could be cancer nga, no? So, no one must die of cancer. Kung alam lang natin ang mga benefits ng mga pagkain, kinakain natin, mag-change lang tayo ng lifestyle, siguradong hahaba ang buhay natin at hindi magpo-progress ang cancer sa ating katawan. Okay. Bea, kumusta ang niluluto natin? Opo, yan. So, luto na yung broccoli natin. Lalagay ko na po yung gata. Gata ng nyog. Okay. Unang gata lang yan. Opo. Kakang gata po yung tawag nila. Ayan. Tapos, hayaan lang kumulo? opo, bring to a boil lang po ulit. Tapos, season na po natin to taste. Tapos, yun na po siya. Salt and pepper to taste. Should I get... Oh, I don't have enough. Okay. Habang iniintay natin siyang mag-boil, Ate Mirna, another question is, how about daw po yung fish? Ayan, pwede bang isama sa diet na ito? Plant-based diet pero fish? Okay, pag ang pasyente ay may cancer, hindi natin muna ipapakainin ng mga fish. Ang fish is high in omega-3, very good yan, ano? Yung very good yan sa ating katawan. Subalit, kapag may cancer ang pasyente, talagang gusto natin ng nutritious, yung power pack, superfood, na madaling madigest, high in fiber, na-flush sa toxins, na nurse ang cells right away. Ang fish ay high in mercury din sila. So, hindi din natin alam ano yung kinakain, especially bangos, cream dory, tilapia. Itong tatlong ito ay ipinagbabawal namin sa lahat ng klase mga fish, no? Mm-hmm. Okay. At kung mag-fish man, deep sea ang recommendation mo, Ate Mirna? Yes, deep sea like lapu-lapu, pampano, talakitok, yung medyo expensive siya. So siguro, pwedeng once in a while kung nagkikrave ka ng fish. Pero kung ikaw ay meron pang tinitreat na cancer, tinuturuan namin ng pasyente natin na kapag cancer-free na sila, wait for 1 year. Kung
sila ay continuously nagpa-plant-based diet at nag-juicing therapy, 1 year lang talagang gagaling na sila. Then siguro slowly in moderation, pwede yung iba. Okay, thank you Ate Mirna. So balik na tayo sa Tree of Life Wellness Kitchen. Opo, so luto na po yung ating curry. Ayan. So kung gusto niyo pong mas malapot, pwede niyo po siyang i-simmer until desired consistency niyo. Kung gusto niyo naman yung medyo malabnaw, add lang po ng water. Yun. Depende na po yun sa inyo. Pero ito na po siya. Ang ating cancer-fighting chickpea curry. Okay. Ayan. Iti-taste na ninyo. Go with rice. Siyempre mga Pilipino tayo. Hindi mawawala ang rice. Pero instead of rice, pagka for their food. Okay. Kung ayaw niyo, kung imbes na white rice, you can use brown rice or adlay or black rice. quinoa. Yun. Yun po yung mga healthy alternatives natin. So, iti-taste na natin siya. Okay, let's taste it. Ito yung salad kanina pala. Iti-taste natin. Yan yung ni-ref natin kanina. Yes, yung naka-ref na. Healthy. Ikaw na tumigam na. Baka yung nakapag-itigman actually. Masarap siya. Ano siya, may pagka-spicy. So kung mahilig ka spicy, this is for you. Pero syempre kung di ka masyado mahilig sa spicy, pwede i-lessen yung chili. Okay. Green chili, pati yung curry. Oo. Pwede i-lessen para hindi masyadong spicy. Yun lang po. Excellent. Sarap siya. Yun lang po. So, yun lang po. Ini-imagine ko na lang yung amoy. Guys, ito yung natin. 2 types of Cancer-fighting foods. Cancer-fighting foods. Again, Healing foods for cancer. what is this one? The salad? Cancer-crushing salad. Cancer-crushing salad, pati. Cancer-fighting chickpea curry. Yeah. Ayun. Okay. Tapos yung kanina, beet. Beet cancer juice. Naubos na po. Ubus na siya. Naubos na. Ginawang panulak. Sige, Ate Mirna, bago ko lang magbigay ng iyong huling pahayag, mag-thank you muna ako sa effort ngayon ni Miss Bea at saka ni Miss Lizzie. Ang dami nilang naituro sa atin. So, antabayanan niyo po yung pagbabalik ng ating libreng webinar dito po sa Tree of Life Wellness Center. Ano na lang ang last reminder mo, Ate Mirna? Kung ikaw ay na-diagnose ng may cancer, huwag kang mabahala. Simple solution lang yan. Stop putting poison in your mouth. Eat the right food and clean your colon. Ito ang cheapest and most effective na pamamaraan para masukpo natin ang cancer.